Meron ka bang tite? Of course, I have so many tite. What about you guys? Do you want some tite? Hello mga ka-schoolmates! Welcome back to our another video. Alam mo na yan? Alam mo na. Yes, syempre alam ko na. Do you want some tite? Pero alam mo ba na ang dami natin na pag-uusapan online? Like mga love life, food, travel, and marami pang iba. Yes, tama ka dyan, te. Napakadami natin na pag-uusapan pero wala na tayong pakialam sa mga social issues. Pati nga mga issue ng ibang tao pinag-uusapan natin eh. So, paano na yon? Siyempre, for today, we will talk about one of the most pressing issues nowadays. Most especially sa mga kabataan. At ano yon? Ito ang HIV. HIV? Naku, baka iniisip nyo, ay di naman ako affected nyan. Pero te, HIV is real and it can affect anyone. At ang masaklap pa dun, marami ang hindi aware, hindi nagpapatingin at natatakot dahil sa stigma. Pero teka, gaano na nga ba kalala ang sitwasyon sa Pilipinas? Ayon sa DOH, 58 cases ng HIV ang nadodokumento araw-araw sa bansa. Mula 1984 hanggang ngayon, may higit 135,000 ang cases dito sa bansa. Grabe, very alarming, bes. Ang pinaka-apektadong age group, 15 to 34 years old. Oo, mostly kabataan at young adults. At base sa kanila, ang mode of transmission ay through sexual contact. Marami pa rin ang takot magpa-test dahil sa stigma at lack of awareness sa mga nakakarami. Nakakagulat, di ba? Pero don't worry, hindi lang tayo magbabanggit ng numbers today. Well, pag-uusapan din natin kung paano natin mas maintindihan at matutulungan ang mga taong apektado ng HIV. Kaya stay tuned dahil marami pa tayong matututunan. Let's break the stigma and spread awareness, not the virus. Tara, jogging muna tayo. Okay ka lang ba? Parang namang pagod na pagod ka. Oo nga, pagod na pagod ako. And like, ano kayang sakit to? Baka HIV na yan. OA ka naman sa HIV. Well, alam mo kasi yung mga signs and symptoms yung like, una na doon yung fever. Well, ito kasi yung pinaka-early sign ng HIV. Tapos yung chills naman, like, alam mo, bigla ka na lang manginginig. Tapos yung bigla ka lang giginawin nowhere. Tapos sasabay po yung lagnat mo. Tapos yung isa pa yung fatigue. Yung bigla ka na lang mahihilo, mapapagod, ganun. Pero alam mo yung may enough rest ka naman. Oo, kanina napagod ka. Baka HIV na nga yan. Hindi, wait lang, di pa ako tapos. Well, may isa pa, like yung skin rashes. So dito naman, like, alam mo, bigla na lang mangangati yung skin mo, tapos nakakairita yung feeling, yung ganun. Pero kasi isipin mo yung mga signs and symptoms, like, oo nga, yung isa ba haling-haling. Pero yung ibang signs and symptoms, hindi ko naman siya nararanasan. And so, medyo malabo na magkaroon ako ng HIV. So, negative tayo. Okay. Di ba bakla ka? May HIV ka ba? Bes, ang OA mo naman. Yes, bakla ako pero hindi ibig sabihin na may HIV ako. That's a myth, guys. So, para sa kaalaman ng lahat, HIV is not just a LGBTQIA+ community problem. It is an everyone's problem. So regardless of your gender or orientation, pwede tayo magkaroon ng HIV. Kaya dapat ina-encourage natin yung mga kabataan, most especially yung mga kabataan na magpa-test nila to know their status at syempre magpa-treatment sila kung kinakailangan. Okay. Yes. Then, ano pa ba? Dahil may mga experience ka ba sa mga sexual intercourse? Or mga sexual activity? Meron, pero wala namang penetration eh. So, ang mostly is oral sex lang naman. Nakakahawa ba yun? Well, most common myth natin is that magkakaroon tayo ng HIV kapag meron tayong oral sex. Pero, that's a myth, guys. That's a false information. Kasi, napaka-low chance na magkaroon ng HIV ang isang tao or matransmit yung HIV kapag nag-oral sex. Ang pinaka-possible lang na mangyari is kapag meron siyang scars or sugat kasi pwede na magkaroon ng transmission through the body fluids, through the blood. Pero napakababa ng chances, so that's a myth. So ano ba yung mga pwede nating way para matransmit yung HIV? Alam mo ba?
Pero kasi, ang mga naisip ng tao, kapag ako, for example, nakipag-sex ako sa tao may HIV, ibig sabihin nun may HIV na ako, which is wrong. Kasi, for me to get the HIV, makikipag-sex ako sa tao may HIV nang walang protection. Doon ako makakakuha ng infection. Pero if I use protection naman, like condoms, hindi naman ako mahahawa. Tama ba? Yes. Actually, hindi lang sa condom siya. Meron tayong mga medication na Yeah. binibigay, lalo na sa mga health center. Meron din mga independent organizations na nagpo-provide ng free HIV testing, pati counseling, and even they give a free PrEP. So, pre-exposure prophylaxis ang tawag doon. So, napaka-importante na maging aware yung mga tao dito sa mga ganong programs ng health center natin, maging sa mga organizations ng Pilipinas. So, ano pa yung mga iba't ibang mode of transmission para makaka-transmit natin yung HIV? Actually, may idea ko, pero hindi pa ganun kalawak yung idea ko. About sa breastfeeding. Yes. Diba? Kapag may HIV yung mother, possible na kapag nagpa-breastfeed siya is magkaroon din ng HIV yung baby. Yes, one of the ways din yon na para matransmit yung HIV. Siyempre, isa na rin dito is yung improper use of needle. For example, may needle, tapos nagkaroon ng contact with an HIV-infected person. Tapos, unconsciously or unfortunately, biglang natusok yun sa'yo. Kasi hindi mo naman sinasadya. Pwede kang magkaroon ng HIV with that mode. So, ano pa ba? May naisip pa ba kayo? Or may mga alam pa ba kayo or na-research pa kayo? Bes, nakakahawa ba pag nag-donate ka ng blood? Well, ang pinakamagandang explanation then is that when you are a PLHIV or a person living with an HIV or human immunodeficiency virus, and when you donated a blood na infected ka ng HIV, pwede kang makahama when that blood is transfused to another person. Kasi, ibig sabihin nito, yung blood na may HIV is napasok sa isang tao. So, malaki yung chance na magkaroon ka or matransmit yung HIV na yun. Kaya napaka-importante talaga na magpa-test tayo. We encourage people na magkaroon ng HIV testing to know their status at syempre magpa-treatment kung kinakailangan. Tama. Because blood is one of the body fluids, right? Yes, ayun yung isa sa mga body fluids kung bakit natatransmit si HIV. Isa na rito yung semen, vaginal fluid, and such. So, napaka-importante na maging aware yung mga tao dito. Actually guys, sobrang happy ako na napag-uusapan natin to in a random places lang, no? Kasi isa sa mga pinakamalaking hamon talaga when talking about HIV or even AIDS is yung stigma pati discrimination na laganap ngayon, hindi lang sa ating community pero sa buong Pilipinas, 'di ba? Kaya sa mga barangay, 'di ba nga, minsan may mga small group of people diyan and mabilis kumalat yung chismis pero natatakot yung mga tao magpa-test for an HIV. Bakit? Kasi baka i-discriminate sila ng people na i-judge sila ng mga tao na ay baka may HIV to, baka nakikipagganyan to. Pero dapat hindi ganon. Dapat we should promote a inclusive, a more communicative community na kumbaga napag-uusapan natin yung HIV nang walang judgment, nang walang discrimination. So dapat ma-reinforce natin na maging progressive pa yung community natin kasi isa talaga to sa mga problema natin as a Filipino. And again, we should break the stigma. Yes, ayun yung pinaka-importante kaya natin ito ginagawa. Yes. We #break the stigma and the discrimination. Kaya ano dapat ang gawin natin? Dapat una, magpa-test tayo. Second, malaman natin yung status natin. And third, magpa-treatment tayo kung kinakailangan. Dahil kung ganito yung gagawin natin, mas malalesen natin yung mga cases natin every day. Gaya na sinabi natin kanina, kung ilan ba yung mga new cases every day? More than 58 cases na sabi ni Benjola. Kaya nararapat talaga na madiscuss to sa mga nakararami at syempre sa social media kasi ang dami ng pinag-uusapan. So, I think yun lang muna, no? So, thank you for watching guys. To know more about HIV and to know more about social issues, please like to our YouTube channel and subscribe. And also, wait for our next videos. Bye, schoolmates!